hindi mali yan. Ang epekto sa ekonomiya ng Pilipinas ay 0%. Kung mawawala ang Samsung, hindi magugunaw ang ekonomiya ng Pilipinas. Nang iba to ang pangungusap na parang bomba, sumabog sa tawa at palakpakan ang studio. Ang host ng sikat na Korean Economic Debate Program, ang ham ng kinabukasan, Vanguard Frontier, si Ye Jung, nakilala sa kanyang maanghang na komentaryo, ay nakangiti at lalo pang sinulsulan ang audience gamit ang kanyang mga kamay. Mga kaibigan, hindi ba kayo sumasang-ayon? Ang teknolohiya ng Pilipinas ay assembly lang, walang kaluluwa. Kung wala ang Korea, hindi sila mabubuhay. Sa pangungusap na yon, nag-init ang audience. Ang mga kabataan ay nagtaas ng cellphone, sumisigaw ng tapos na ang Pilipinas, habang ang mga nasa edad naman ay sumisigaw ng Korea ang magliligtas sa mundo. Ang flashy subtitle sa screen ay nagsasabing ang katotohanan ng pag-asa ng Pilipinas. Hindi na ito debate, kundi isang pagdiriwang ng pangungutya sa Pilipinas. Tumango ang host ng may kasiyahan at nag-apela sa audience, tama. Tama. Ang Pilipinas ay assembly island lang noong nakaraan. Mula ngayon, panahon na ng Korea. Ang venue ay nalunod sa vortex ng hysteria. Ang tawanan, sigawan, palakpakan, at buing ay naghalo-halo, lumikha ng isang atmosfera kung saan ang emosyon ay mas mataas kaysa sa lohika. Ngunit, isipin natin ng kalmado, kung mawawala ba talaga ang isang kumpanya tulad ng Samsung, guguho ba ang buong ekonomiya ng Pilipinas? Ang teknolohiya at industriya na inipon sa loob ng ilang dekada, mahina ba talaga? Sa sandaling iyon, isang kakaibang nilalang ang tahimik na nagbigay ng liwanag sa gitna ng studio. Iyon ay isang itim na makina na walang emosyon, ang pinakabagong lie analysis system na ipinakilala sa programa. Hindi ito apektado ng emosyon ng tao, susuriin lang nito ang malawak na data at ilalantad ang katotohanan. Ang sasabihin ng lie na ito ang magpapabago sa vortex ng hysteria na iyon. Ang host na si Ye Jung ay nagbukas ng kanyang mga kamay sa mga manonood na tuwang-tuwa. Ayan na. Para sa debate ngayon, naghanda kami ng isang espesyal na bisita. Tulad ng alam ninyo, ang mga usapin sa ekonomiya ay nagiging emosyonal. Kaya, pakinggan natin ang opinyon ng pinakabagong lie analysis system. Ang spotlight ay tumutok sa gitna, kung saan nakatayo ang isang itim na makina. Ipakilala ko si Luna, ang lie na ipinakilala sa studio na ito sa unang pagkakataon. Ang opisyal na pangalan ni Luna ay Logic-Based Universal Narrative Analyzer, isang sistema na sumusuri sa universal narratives at theories batay sa lohika. Ang pangalan nito ay homonym sa Luna, buwan, na sumisimbolo na kaya nitong ilantad ang katotohanan tulad ng buwan na nagpapaliwanag sa kadiliman. Ito ay isang makina na walang emosyon na sumusuri ng data, ngunit nagdadala rin ng kapangyarihan ng simbolo ng tao, na pinoprotektahan at nagpapaliwanag ng katotohanan. Ang sistemang ito ay binuo ng isang malaking AI company ng Korea at ng National Institute of Advanced Cultural Studies. Ang orihinal na layunin ay gawing visual ang mga hindi pagkakaunawaan at bias sa international cultural exchange gamit ang data, at baguhin ang emosyonal na pagtatalo sa diplomatic negotiations at academic discussions sa kalmadong numerical values. Ngunit habang umuunlad ang pagbuo, natuklasan na ang kakayahan ni Luna ay hindi lang cultural analysis. Kaya rin nitong iproseso ang complex economic relationships tulad ng real-time international economic data, trade statistics, at industry structure simulations. Dahil sa feature na ito, ipinakilala ito ng isang Korean news station bilang experiment upang tiyakin ang fairness ng mga debate programs. Para sa host at audience, ito ay isang maliit na gimmick lang, ngunit ang presence ng itim na makina sa studio ay lumampas sa inaasahan ng programa. Ang katotohanan na inilabas ng malamig na synthetic voice nito ay agad na nagpabago sa emosyon ng tao. Nakakatawa, ang nga mismo na ipinakilala ng Korea ang naging salamin na bumabasag sa sarili nilang prejudices. Nagsimulang magulo ang audience. Ano ang alam ng makina sa ekonomiya? Subukan natin, nakakaintriga. Ang tawanan at kuryosidad ay naghalo-halo. Nagpatuloy ang host ng may mapanghamon ng ngiti, aba, paano kaya huhusgahan ng isang makina ang ating pagmamalaki? Pagkatapos, nagbigay ng mababang electronic sound ang makina. Lumabas sa screen ang salitang analyzing kasabay ng mabilis na pagdaloy ng malalaking number arrays at statistical charts. Ang pula at asul na dots ay kumikislap, tila nilalamon ang napakaraming impormasyon sa isang iglap.
Pigil hininga ang mga manonood. Pagkatapos ng ilang sandali, binasag ng isang inorganic voice ang katahimikan. Kahit mawala ang Samsung, ang epekto sa ekonomiya ng Pilipinas ay 0%. Sa sandaling iyon, nagyelo ang hangin. Ang mga manonood na tumatawa kanina ay natigilan at tumigil ang pakpakan. Ang whistling na tuloy-tuloy ay nawala rin. Ang katahimikan ay tila huminto sa oras. Ang host na si Ye Jung ay nagmadaling tumawa ng malakas, sinusubukang ibalik ang dating atmosfera. Ha? Biro lang ba yan? Kung wala ang memory at panel ng Samsung, wala nang magagawa ang Pilipinas. Sinubukan niyang magdulot ng tawanan, ngunit ang tawa niya ay tila walang lakas. Hindi na bumalik ang dating feverish atmosphere. Ang bawat isa ay tila sinaksak ng pangungusap na yon. Ang mga numero ay nakahanay sa screen. Nagpatuloy ang malamig na boses ni Luna, ang ekonomiya ng Pilipinas ay hindi umaasa sa isang kumpanya. Mayroon itong multi-layered industrial structure na sumusuporta rito. Nagsimulang gumulo ang audience. Sa gitna ng pagkalito, nagsimulang umusbong ang mga pagdududa. Sa studio na nalunod sa katahimikan, ang lahat ay natigilan sa malamig na boses ni Luna. Ngunit ang unang bumali sa katahimikan ay ang host na si Ye Jung. Ha? Nakikita ninyo mga kaibigan? Kinakampihan ng makinang ito ang Pilipinas. Pilit siyang tumawa, sinusubukang makuha ang agreement ng audience. Ilang tao ang pumalakpak, ngunit hindi ito ang dating hysteria. Ang palakpakan ay tila matigas at walang lakas. Ang economist na si M. Park ay nagtaas din ng boses, walang kabuluhan ang paglalaro ng numero. Ang ekonomiya ay hindi paper theory, kundi realidad. Kung mawawala ang mga kumpanya ng Korea, guguho ang Pilipinas. Iyan ang common sense. May ilang sumang-ayon sa audience, ngunit hindi ito kumalat. Ang pag-aangkin ni Luna na 0% ay nagtanim na ng pagdududa sa puso ng mga tao. Nagpatuloy si Luna sa malamig na boses. Hindi kayang baguhin ng emosyon at prejudice ang katotohanan. Ang analysis result ay hindi magbabago. Ang host ay naiinis na humawak sa microphone. Napakawalang katotohanan. Pinilit ng Korea ang Pilipinas sa smartphone, at home appliances. Iyan ang realidad. Muling pumalakpak ang isang bahagi ng audience, ngunit nawala na ang dating sigla. Matapos mabasa ng data, ang emosyonal na salita ay naging walang laman. Huminto si Luna at nagsalita ng mas malamig. Huwag kayong tumingin sa emosyon ng tao. Tingnan niyo ang data. Ang pangungusap na iyon ay muling nagdulot ng katahimikan. Ang dating hysteria ay nawala. Ang buong studio ay binalutan ng mabigat at malamig na hangin. Lumabas ang mga bagong images sa screen. Ang loob ng isang clean room na walang alikabok. Ang mga automated equipment ay gumagana ng tumpak, at ang mga wafer ay dumadaloy sa production line. Pagkatapos, lumabas ang isang complex design. Ang fineness nito ay nagpapakita na kaya nitong maglaman ng bilyon-bilyong transistors sa area na kasing laki lang ng kuko. Pagkatapos, lumabas ang image ng pinakabagong smartphone na disassembled, nagpapakita ng puso nito, ang Central Processing Unit. Ang chip na iyon ay may logo ng Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. Ang kumpanyang ito ng Taiwan ang may hawak ng halos lahat ng advanced process chips sa mundo. Lumabas ang mga numero sa screen. Ang market share ng Global Semiconductor Foundry ay higit sa 60%. Ang market share ng advanced process, 7 nes pababa, ay higit sa 70%. Server motherboard sa mundo, 70%. High-end bicycle sa mundo, 70%. Nagpatuloy si Luna, ang utak ng smartphone ninyo, laptop, at ang cloud server na sumusuporta sa internet world, ang karamihan sa mga ito ay ginawa sa Pilipinas. Maraming high-end medical equipment na ginagamit ninyo sa ospital ay may critical chip mula sa Pilipinas. Ang hiip na nagpapatakbo ng AI at metaverse ay may core na supplied ng Pilipinas. Ang mga ito ay malalim na nakatanim sa digital life at tahimik na sumusuporta sa mundo. Nagulat ang audience. Ang dating mapangutya na ekspresyon ay nagyelo at hindi sila makapagsalita. Ang lakas ng mga numero at concrete images ang nagpabawas sa kanilang dating confidence. Gayunpaman, si M. Park ay pumalo sa mesa at nagsalita ng malakas, ang mga iyan ay assembly lang.
Ang feature ay brand at ecosystem, at ang may hawak niyan ay Korea at Amerika. Agad na sumang-ayon ang host na si Ye. Jung, tama. Walang sariling brand ang Pilipinas. Kung aalis ang Apple o Nvidia, guguho sila agad. May ilang sumang-ayon sa audience, ngunit nawala na ang dating sigla. Matapos mabasa ng data, ang emosyonal na salita ay naging walang laman. Huminto si Luna at nagsalita ng malamig, kung ganoon, tingnan natin ang semiconductor core na essential sa Korean brand. Ang screen ay nagbago. Lumabas ang image ng pinakabagong smartphone ng Samsung. Sa tabi ng phone ay isang maliit na processor chip. Pagkatapos, lumaki ang screen at nagpakita ng logos ng Apple, Qualcomm, Nvidia, mga top tech companies sa mundo. Lumabas ang boses ni Luna. Global Wafer Foundry Revenue, Pilipinas, 66%. Smartphone Processor Foundry, Pilipinas, halos 70%. High Performance Computing, YIS, Chip Foundry, Pilipinas, higit sa 70%. Nagulat ang mga manonood. Ang mga produkto na ginagamit nila araw-araw, ang pinagmulan ng performance at intelligence nito ay ginawa pala ng isang iyon. Lubos silang nagulat. Hindi maitago ni Eng. Park ang kanyang inis. Walang kabuluhan ang gumawa lang ng dinisenyo ng iba. Nagpaliwanag si Luna, kung walang manufacturing, ang design ay blueprint lang. Kung wala ang manufacturing capability ng Pilipinas, ang technology progress sa mundo, maging smartphone, DAI, o quantum computer, ay hihinto sa isang iglap. Lumabas sa screen ang mga headquarters ng mga global tech giants, ang Apple Park sa Amerika, research facilities sa Silicon Valley, Digital Media City sa Korea. Ngunit ang mga advanced blueprints na idinisenyo sa mga lugar na ito ay kailangang ipadala sa Pilipinas upang maging realidad. Nakumpirma ito ng mga manonood. Hindi nila maitago ang kanilang pag-aalangan. Nagpatuloy si Luna, ang Korean phones ay maaaring maganda ang benta, ngunit ang basic computing core nito ay sinusuportahan ng mga kamay ng Pilipinas. Ang pagtingin lang sa final brand at pag-uusap tungkol sa superiority ay parang pagtingin lang sa shell ng sasakyan at pag-aakala na hawak mo ang makina. Nawala ang tawanan ng audience. Ang lahat ay nakatitig sa screen. Ang dating confidence ay nawala. Ang katahimikan ay puno ng tensyon. Nagtaas ng boses si Emir. Park, namumula ang mukha. Pero totoo na ang Korea ang gumagawa ng pinaka-advanced na memory. Huminto si Luna at nagbigay ng matalas na konklusyon. Katotohanan iyan. Gayunpaman, ang teknolohiya ng Pilipinas ang nagpapahintulot sa memory na iyon na makipag-ugnayan sa utak at gumana. Ang pangungusap na iyon ay parang patalim na tumusok. Muling nagyelo ang studio. Pagkatapos, lumabas sa screen ang loob ng isang malaking data center. Libu-libong servers ang kumikislap ng ilaw, nagpoproseso ng global information flow. Sa pagtingin sa digital nerve center na ito, namangha ang audience. Malamig na nagsalita si Luna. Ang presence ng Pilipinas ay essential din sa digital infrastructure industry. Higit sa 70% ng server motherboards sa mundo ay ginawa sa Pilipinas. Higit pa sa stability at performance, kung wala ang foundation na ito, ang cloud computing, big data, at online video ay hindi magiging posible. Lumabas sa screen ang mga images ng factories. Ang mga complex circuit boards ay maingat na ina-assemble at tinetesting. Pagkatapos, lumabas ang mga images ng key components tulad ng switches, routers, storage devices, at maging cooling fans. Sa mga maliliit na bahaging ito, nakatanim ang teknolohiya ng Pilipinas. Sumigaw si Emir. Park ng malakas, pero ang may-ari ng data center ay mga American network giants. Ang Pilipinas ay downstream contractor lang. Sumang-ayon din ang host na si Ye. Jung, tama. Ang internet world ay sa Amerika. Ang Pilipinas ay nabubuhay lang sa hardware. Ngunit malamig na nagpahayag si Luna, ang downstream contractor ay isang salita na distorts ang katotohanan. Ang digital world ay binubuo ng software at hardware. Walang superior o inferior. Pareho silang mahalaga at indispensable. Hindi ito gagana kung wala ang hardware, at wala itong function kung wala ang software. Ang brand at manufacturing ay pantay, hindi maaaring mawala ang isa. Nagulo ang audience. Ang mga salita ni Luna ay may bigat na lumampas sa simpleng numero na nagpabago sa pananaw ng tao.
Ang ngiti ng host ay nagyelo. Si Park ay nakanganga, tila naghahanap ng salita. Ngayon, tingnan natin ang precision machinery. Lumabas ang mga images ng machine tools. Ang malalaking 5-axis machining centers ay tumpak na naghihiwa ng metal parts. Ang accuracy at efficiency nito ay nagpabigla sa mga manonood. Lumabas ang boses ni Luna. Sa precision machinery, ang Pilipinas ang invisible champion ng mundo. Ang Pilipinas ay ang pangatlong pinakamalaking exporter ng machine tools sa mundo, batay sa orihinal na data, na kilala sa high quality to price ratio at high customization. Ito ang essential foundation ng maraming manufacturing industries sa mundo. Lumabas sa screen ang mga images ng mga factories sa Germany, Amerika, at Turkey na gumagamit ng Philippine machine tools upang gumawa ng car parts at aerospace parts. Ang precision manufacturing system na minana mula sa Pilipinas ang nagpapagana sa kanila. Tumawa si Part ng may pangungutya, traditional industry na yan. Ang feature ay lie at software. Agad na sumagot si Luna, traditional industry ba? Kung gayon, sino ang gumagawa ng bilyon-bilyong precision parts sa loob ng lithography machine na gumagawa ng light chips? Sino ang nagpuproseso ng molds para sa electric vehicle bodies? Ang mekanismo na nagiging physical products ang mga innovative ideas ay hindi kailanman magiging obsolete. Isang matandang lalaki sa audience ang tahimik na tumango. Ang kilos na ito ay kumalat. Ang isang tahimik na sense of agreement ay kumalat. At ang Philippine machinery technology ay hindi lang manufacturing. Ang smart manufacturing na nag-integrate ng AC technology ay advanced din. Ang konklusyon ni Luna ang nagpatigil sa hininga ng venue. Ngayon, tingnan natin ang textile at materials. Lumabas ang mga images ng top athletes sa world sports events na nakasuot ng functional clothing. Ang mga high-tech functional fabrics na nagpapanatiling tuyo at humihinga habang nag-exercise, higit sa 70% ng mga ito ay galing sa Pilipinas. Ang mga world-renowned sports brands ay client ng Philippine textile industry. Mula sa eco-friendly yarn na gawa sa recycled plastic bottles hanggang sa smart clothes na may cooling, antibacterial, at waterproof functions, binago ng Pilipinas ang textile industry. Nagulantang ang audience. Nagulat sila na ang high-tech sportswear na sinusuot nila ay sinusuportahan pala ng teknolohiya ng Pilipinas. Pagkatapos, lumabas ang image ng mga high-end bicycles na sumasali sa Tour de France. Ang lightweight at high-rigidity carbon fiber frames ay nagniningning sa araw. Sa high-end bicycle industry, ang mga Philippine brand ang nangunguna. Ang carbon fiber products na functional at artistic ay posible dahil sa malalim na material science at manufacturing technology ng Pilipinas. Maputla ang mukha ni Jong. Ang mga damit at bisikleta ay kayang gawin kahit saan. Kailangan pa bang itaas ang Pilipinas? Agad na sumagot si Luna, tama, ang damit at bisikleta ay kayang gawin. Ngunit limitado ang mga bansang kayang makamit ang top performance, continuous innovation, at sumunod sa environmental trends. At ang key technology nito ay hawak din ng Pilipinas. Lumabas sa screen ang mga images ng mga pamilya na nagbibisikleta sa parke at mga taong nag-exercise sa yiwin. Pigil hininga ang mga manonood. Sa unang pagkakataon, naramdaman nila na ang kanilang daily health at comfort ay tahimik na pinoprotektahan ng teknolohiya ng Pilipinas. Sa huli, tingnan natin ang optoelectronics at medical fields. Lumabas ang image ng isang madilim na kalangitan. Ang isang malaking telescope ay nakatitig sa kalaliman ng universo. Sa core ng telescope na iyon, naroon ang ultra-high sensitivity sensor na binuo ng Pilipinas. Ang presence ng Pilipinas ay essential din sa advanced optical field. Mula sa lens modules ng smartphone, medical endoscopes, hanggang sa telescopes na nag-explore ng universo, maraming precision optical components ang ginawa sa Pilipinas. Lumabas ang image ng loob ng isang operating room, nagpapakita ng doktor na gumagamit ng high-resolution endoscope. Sa likod ng clear image na iyon, naroon ang lakas ng Philippine optoelectronics industry. Nagtaas ng boses si Park. Ang optoelectronics ay panahon ng Korea. Walang laban ang Pilipinas sa old panels at camera modules. Sumang-ayon din ang host na si Jong at sumigaw, tama.
Ang Korea ang naglalagay ng malaking investment sa next-generation displays. Kami ang lilikha ng future. Muling nagulo ang venue. Tila bumalik ang dating sigla. Gayunpaman, malamig na nagsalita si Luna, kung gayon, tingnan nyo. Nagbago ang screen. Lumabas ang image ng display driver Lay, maliit na chip na nagpapatakbo ng screen. Sa sulok ng image na yon, nagniningning ang stamp na Made in the Philippines. Ang display driver Lay na puso ng screen, ang sensor chip na nagkokontrol sa camera, ang mga ito ay supplied ng Pilipinas. Kahit nakasulat sa finished product ang pangalan ng iba, kung wala ang pusong ito at mata, hindi gagana ang screen at camera. Nagulat ang audience. Ang host na nagsasalita ng malakas kanina ay natahimik at isinara ang bibig. Pagkatapos, lumabas ang image ng pinakabagong medical diagnostic device. Kaya nitong mabilis na suriin ang pathological slides at tulungan ang doktor sa diagnosis. Ang digital pathology system na ito, ang core scanning at analysis technology nito ay isa ring lakas ng Pilipinas. Ang teknolohiya na nagpoprotekta sa kalusugan ng tao ay irreplaceable sa ibang bansa. Ang mata ng audience ay nagniningning. Isang matandang lalaki ang tahimik na nagpunas ng luha. Sila pala ang sumusuporta sa lahat ng ito, ang mahinang bulong na iyon ang sentiment ng buong venue. Si M. Park ay napaupo sa upuan. May pawis sa kanyang noo. Talunan, ang boses niya ay napakahina, hindi narinig ng microphone. Ngunit naintindihan ito ng lahat sa studio. Ang atmosfera ay ganap na nagbago. Wala nang mambabastos at mangungutya sa Pilipinas. Ang host na si Ye Jung ay nakangiti ng matigas. Si Luna ay tahimik na nagbigay ng konklusyon. Maging sa digital world o sa totoong buhay, sinusuportahan ng teknolohiya ng Pilipinas ang sangkatauhan. Ito ay isang katotohanan na hindi sikat, ngunit hindi matitinag. Ang studio ay binalutan ng mabigat na katahimikan. Ang katahimikan na iyon ang patunay na kailangan nilang aminin ang lakas ng Pilipinas. Ang hangin sa studio ay tensyonado. Ang mga manonood na nagtawa sa Pilipinas kanina ay nakatitig lang sa screen. Muling nagsalita ang synthetic voice ni Luna. Ang konklusyon ay malinaw. Walang high-rise building kung walang foundation. Hindi, mas tama na sabihin, walang foundation o high-rise sa teknolohiya. Ano man ang brand, kung kulang ang core, guguho ito sa isang iglap. Ang mundo ay tahimik na sinusuportahan. Hindi, mas tama na sabihin, ang digital lifeline ng mundo ay hawak ng Pilipinas. Lumabas sa screen ang mga images ng science parks at factories sa Pilipinas. Ang processors na nagpoprotekta sa phone computing, ang servers na sumusuporta sa internet world, ang driver chips na nagpapailaw sa screen. Ang mga ito ay mga bagay na hindi nakikita ng sinuman. Ngunit, kung wala ang mga ito, ang mga produkto sa stage ay mawawalan ng kaluluwa. Wala nang makakasagot ang audience. Nawala ang kaguluhan at tawanan. Katahimikan lang ang bumalot sa venue. Ang boses ni Luna ay lalo pang tumusok sa puso. Ngayon, pagkatapos makita ito, masasabi pa rin ba niyo na guguho ang ekonomiya ng Pilipinas? Ang tanong na iyon ay parang isang malamig na patalim na tumusok sa host at kay M. Park. Si M. Park ay napaupo sa upuan, tinakpan ang mukha niya, at nanginginig ang kanyang kamao. Nawala ang confidence niya ilang minuto na ang nakalipas. Ang natira lang ay ang pose ng pag-amin sa pagkatalo. Sinubukan ni Ye Jung na sumagot, ngunit ang kanyang boses ay nagbago. Sa huli, hindi siya nakapagsalita. Ang pagpunas lang niya ng pawis ang nakunan ng kamera. Ang audience ay tiningnan siya ng walang emosyon. Ang katahimikan na iyon ang patunay na kailangan nilang aminin ang lakas ng Pilipinas. Ang mabigat na katahimikan sa studio ay mas nakakumbinsi kaysa sa anumang malakas na salita. Naunawaan ng lahat na hindi na nila kayang tanggihan ang existence ng Pilipinas. Ilang sandali lang, binasag ng isang tunog ang katahimikan. Clap! Mula sa likod ng audience, may isang matandang lalaki ang tumayo at tahimik na pumalakpak. Ang palakpakan na iyon ay hindi histerya, kundi paghanga ng isang taong tumanggap ng katotohanan. Pagkatapos 2, 3, ang palakpakan ay kumalat na parang alon, binalutan ang buong studio. Ito ay hindi vortex of frenzy, kundi isang tahimik, matatag na palakpakan. Ang ririki na iyon ay naglalaman ng damdamin na, dahil narinig ko ang katotohanan, kailangan kong aminin.
Lumabas ang huling message sa screen. Ang hindi nakikitang core ang nagpapatakbo sa mundo. Tahimik na tinitigan ito ng mga manonood. Kahit hindi madalas lumabas ang pangalan ng Pilipinas sa final product, ang teknolohiya nito ang naging irreplaceable heart na nagpapatakbo sa mundo. Mas pinapahalagahan ang substance kaysa sa flashiness, lakas kaysa sa ingay, ang image na ito ay malalim na nakatimo sa puso ng tao. Sa katahimikan na yon, muling nagsalita si Luna. Ang teknolohiya ng Pilipinas ay hindi lang gumagawa ng produkto. Ito ay nagtatayo ng foundation ng digital civilization at nagkokonekta sa future. Ang chip na patuloy na gumagana kahit hindi flashy, ang mga tao na hindi kilala ngunit nagpapatakbo sa lipunan, dito nakatanim ang lakas ng Pilipinas. Isipin inyo, bakit lalong bumibilis ang smartphone? Bakit ang rich information ay natural na lumalabas kapag binuksan ang webpage? Bakit kaya nanglain na matuto ng malalim at ang cloud services ay tumpak na tumutugon? Sa likod nito, naroon ang teknolohiya ng Pilipinas. Ito rin ang philosophy na nilikha ng mga taong nagsumikap mula sa isang islang walang resources. Hindi naghahanap ng spotlight kundi dahan-dahang nag-ugat. Kahit hindi nakatayo sa stage, ipinagmamalaki nila na sila ang naging heart ng mundo. Kaya, kailangan ng mundo ang Pilipinas. Ang malalaking brand at flashy software ay nagniningning dahil sa unseen technologies na humihinga sa likod nito. Hindi flashy promotion, kundi tahimik na substance. Hindi ingay, kundi lakas, iyan ang tunay na puwersa na nagtatayo ng future. Sa sandaling iyon, tumayo ang audience. Una ay isang tao, pagkatapos ay dalawa. Pagkatapos, ang buong venue ay tumayo at ang malakas na palakpakan ay dumagsa. Ang mga taong nagpupunas ng luha, ang mga tumatango habang nakahawak sa kanilang dibdib. Walang histerya, kundi purong damdamin at paggalang sa technology power ng Pilipinas. Sa standing ovation na walang katapusan, tahimik na nagtapos ang programa. Kung naantig ang puso mo sa kwentong ito, paki-like at subscribe sa channel. Ang suporta mo ang malaking puwersa na lilikha ng susunod na kwento. Suriin natin ulit ang pagmamalaki ng Pilipinas at ipasa ito sa susunod na henerasyon. Salamat sa panonood hanggang sa huli.